Welcome po ngayong gabi sa ating second day, second night ng ating prayer and fasting. At saglit lang tayo yumuko at manalangin. Panginoon, salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang kami, O Diyos, ay muli pong kausapin mo, Panginoon, at ipaalam mo sa amin ang iyong kalooban, ang nais mo, Panginoon. Thank you, Lord Jesus, for your loving presence. Thank you, Holy Spirit, we acknowledge your presence. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At ngayong gabi, yung ating pong ikalawang gabi para pag-usapan natin ng revival. We talk about revival kasi tayo po ay nabubuhay sa isang panahon na marami ng mga puso ang lumamig. At ang pagsamba ay naging routine na lamang, naging ritual ang pagsamba. At maging ang church ay nawala na yung influence, nawala na yung kapangyarihan. At maging ang ating bayan, ang ating bansa ay malayo sa Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid, ang reflection ng bansa natin ay reflection ng church. And the church is the reflection of the Lord Jesus. Kaya kapag ang bansa ay hindi maayos, ibig sabihin ng church hindi maayos. And of course, hindi maayos ang relasyon sa Panginoon. But I have good news for you tonight, na ang Panginoon, siya po'y tumatawag ng kanyang mga anak in every generation, in every situation. God calls His people to wake up from spiritual sleep to return to Him wholeheartedly. Mula sa pagkakatulog na bumalik sa kanya ng buong puso at muling mag-alab, muling magningas. Dahil sila po ay tumatawag sa Panginoon at nagsasabi sa Diyos, Lord, revive us again. Panginoon, buhayin mo kaming muli. Panginoon, pag-alabin mo kaming muli. Panginoon, pagningasin mong muli ang aming pananampalataya. Ngayong gabi pag-uusapan natin, and I will share to you about this Psalm 85 verse 6. At ito ay tumutukoy sa isang heartfelt cry. Isang marubdob na pagtawag at pag-iyak sa Diyos. A heartfelt cry for spiritual revival. For renewal and restoration of God's presence. Ito po ay isang daing, isang panawagan, isang pag-iyak sa Panginoon na muling maranasan ang kaluwalhatian, kapangyarihan ng Diyos. Muling maranasan ang makapangyarihang pagkilos ng presensya ng Diyos. Kasi marami sa atin, marahil ang iba ay nakaranas na ng pagkatuyo o pagkalayo sa Panginoon. And the verse tells us that, it says, will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Ito yung sigaw, ito yung daing, ito yung panalangin ng psalmist ni Haring David sa kanyang kapanahunan. Kasi naranasan nila noon ang makapangyarihang pagkilos ng Panginoon. And then suddenly, bumaba yung kanilang kaugnayan sa Panginoon. At yung presence ni Lord, dumistansya sa kanila. That's why they say, revive us again, that your people may rejoice in you. Buhayin mo kaming muli upang ang iyong bayan ay magalak sa iyo. Now, the word revive in Hebrew is kaya. Na ang ibig sabihin, to bring back to life. May balik sa buhay, ma-restore, to quicken, to preserve, and to remain alive. That is the meaning of the word revive. Buhayin muli. Maibalik muli. Magkaroon ng buhay muli, may preserve ang buhay. Manatiling buhay. You see, revival is not just a church event or an emotional experience. Hindi ito emotional experience, mga kapatid, yung revival. Hindi lang ito isang event sa church. Revival is when God breathed life into what has become dry. Itong revival, ito yung paghinga, pagbibigay ng buhay ng Diyos. Sa isang taong natuyo na, sa isang taong nanlamig, o sa isang taong spiritually namatay ang kanyang kaugnayan sa Panginoon. That is why we fast and pray. Para muling mag-alab, para muling mabuhay.
para muling magningas. You see, revival is a renewal of love for God. Ang revival, mga kapatid, ay pagpapanumbalik ng pag-ibig sa Diyos na maaring ang pagmamahal sa Diyos ay kumupas na ng lamig. It is a return to holiness. Ito yung pagbabalik doon sa kabanalan. O marahil, hindi na namumuhay ng matuwid o hindi na namumuhay ng banal. Kaya ang revival ay pagbabalik doon sa pamumuhay sa kabanalan. It is a reigniting of passion. Ito yung pagpapanimbalik ng alab ng puso. Ito yung pagre-release ng kapangyarihan ng Diyos. That's why we need revival. Kailangan natin ng revival. Amen? Kailangan natin ng pagkilos ng Diyos. Kailangan natin ng buhay tayo. At nabubuhay tayo sa Diyos. Kailangan natin yung alab. Because revival happens when God steps into people's lives to bring them back to Himself. Ito yung ang Panginoon talaga ang gagalaw, ang kikilos. Kaya nga revival is God's work. Gawa ito ng Diyos, pagpapanumbalik ng kapangyarihan at ng buhay ng Diyos sa kanyang mga anak. Revival is the supernatural move of God that brings life. Ito yung makapangyarihang pagkilos ng Diyos na nagbibigay ng buhay doon sa namatay na. Restoration to what is broken. Pagpapanumbalik doon sa nawasak. At apoy sa panlalamig. The question today is not just, do we want revival? But the question today is, why do we desperately need revival? Bakit natin kailangan ng revival? Bakit kailangan natin yung alab, yung apoy, yung dingas? Bakit kinakailangan araw-araw tayo po ay masigla? Bakit kinakailangan maging desperado tayo sa ganitong klase ng pamumuhay? Bakit kinakailangan natin yung matinding pagkilos ng Diyos sa ating buhay? You know why? Number one, because many hearts have grown cold. Dahil marami ng mga puso ang nanlamig. Marami na yung mga tinatawag na Kristiyanong lamig. Ayan. Walang apoy. Malamig ang kanyang pakikitungo. Malamig ang kanyang pakikipag-ugnayan. Bakit? Kasi yung kanyang pag-ibig na wala na. Yung alab niya na wala na. Ito yung sabi ni Lord sa Revelation chapter 2 verse 4. Sabi niya doon sa iglesia, I have this against you that you have left your first love. Kaya merong panlalamig na wala na yung kanyang unang pag-ibig. Ang iba marahil ay naglilingkod na lamang for the sake of duty, not of delight. Yung passion na replace ng performance na lamang. Na wala na yung apoy, kundi yung makikita mo na lamang yung galaw pero wala na yung alab. The fire that once burned bright has become a flicker. Ibig sabihin, yung dating nag-aapoy, nagliningas, naging aandap-andap na lamang yung kanyang apoy. Bakit? Kasi nawala na yung apoy. Nawala na yung apoy ng pagmamahal. Nawala na yung unang pag-ibig. That's why we desperately pray for revival. Because revival ignites love and passion for Jesus. Amen? Ang revival, ito ay nagbibigay ng pag-ibig at ng alab para sa ating Panginoong Jesus. Do we believe that? We need revival. We need the work of God in our lives. Pangalawa, because sin and compromise are increasing. That's why we desperately need revival. Kasi ang kasalanan at ang compromise ay nag-i-increase. Normal na lamang sa ibang Kristiyano ang pamumuhay sa kasalanan. Normal na lamang sa ibang Kristiyano yung pagsisinungaling. Normal na lamang sa ibang Kristiyano yung pamumuhay na nakikipag-compromise sa kasalanan. That's why Isaiah said in his generation, in Isaiah chapter 5, verse 20, sabi niya, woe to those who call evil good and good evil. Sumpain yung tao na nagsasabi na yung masama ay mabuti at ang mabuti ay masama. Siya na nagsasabi na yung kadiliman ay kaliwanagan at ang kaliwanagan ay kadiliman.
May sumpa sa isang tao na nagsasabing yung mapait ay matamis at yung matamis ay mapait. In other words, nandito na yung tinatawag na pakikipagkompromiso sa kasalanan. Sa henerasyon ni Isaiah, normal na lamang sa kanila yung compromise. Normal na lamang sa kanila yung paggawa ng kasalanan. Normal na lang sa kanila yung pagsisinungaling. And they silence conviction. Hindi nila sinusunod yung conviction ng kanilang kalooban. Yun sa panahon nila. Sa panahon natin, ganun din. Na may mga tao nagsasabing, ang masama, mabuti yan. Okay lang yan. Na gumawa ng masama. Okay lang yan. Pero tandaan natin, may sinabi pa, Isaiah 59 verse 2. It says, your iniquities have separated you from your God. Ang inyong kasalanan, ang siya naghiwalay sa inyo sa Panginoon. Ang kasalanan, ang siyang pumipigil sa pagkilos ng Diyos. Ang kasalanan, dahilan kung bakit walang revival, walang pagkilos ng Diyos. Dahil ang kasalanan, ang kasamaan, ang nananaig. Hidden sin hinders the move of God. That's why we need revival. Kasi may mga ibang Kristiyano, tinotolerate na nila kung ano yung kinakamuhian ng Diyos. Okay lang sa kanila yung paggawa ng mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. Alam mo, kapag in love ka kay Jesus, kapag nagmamahal ka kay Jesus, mamahalin mo rin yung kanyang minamahal. At kamumuhian mo yung kanyang kinamumuhian. Amen? Ang Diyos namumuhi sa kasalanan. And we as believers, we must hate sin. Kamuhian natin ng kasalanan. That's why we need revival. Because revival brings deep conviction and holiness. Na kapag nahayag ang pagkilos ng Diyos, nahayag yung presence ng Panginoon, yung gawa ng Panginoon, mayroong tinatawag na malalim na conviction sa kasalanan. Malalim na conviction sa pamumuhay ng kabanalan. Revival brings repentance and restores the fear of the Lord. That's why we need revival. That's why we pray and fast for revival. Revival purifies the church. Ang makapaglinis lamang sa church, sa iglesyang ito, ay ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Ang visitation ng Panginoon, ang presensya niya, ang makapagbibigay ng conviction sa isang tao na mamuhay ng may kabanalan, mamuhay ng matuwid at lumayo sa kasalanan. That's why we desperately need revival. Kasi yung iba nanlamig na, yung iba ay nabubuhay na lamang sa kasalanan, na kompromiso. We need revival because the word and prayer are neglected. Kailangan natin ito. Kailangan natin ng revival. Dahil ang word of God at ang prayer ninineglect na ng iba. Sabi ni Jeremiah, sabi ng Panginoon sa pamagitan ni Jeremiah, sa Jeremiah chapter 2, verse 13, it says, my people have committed two evils. Sabi ng Panginoon, ang aking bayan ay gumawa ng dalawang kasalanan, ng dalawang kasamaan. Ano yon? Una, they have forsaken me, the fountain of the living water. That is the first. Kumbaga, tinalikuran nila yung pinagmumulan ng buhay. Alam niyo mga kapatid, kapag hindi ka na nagbabasa ng Biblia, hindi ka na nagbabasa ng Word of God, hindi ka nagme-meditate ng Word of God, tinatalikuran mo ang pinagmumulan ng buhay. Ang salita ay nagbibigay ng buhay. Sabi ng Panginoong Hesus, ang bawat salitang binibigkas ko sa inyo o sinasabi ko sa inyo, iyan ay espiritu at buhay. So ito yung problema sa panahon ni Jeremiah, sa kanyang henerasyon. Ang kanyang bayan ay gumawa ng dalawang kasamaan. Kinalimutan ang Diyos, tinalikuran ng Diyos. They have forsaken the Lord, the fountain of living waters. And second, they hewn themselves cisterns. Broken cisterns that can hold no water. Sila'y gumawa ng sarili lang balon na pagmumulan ng tubig. Pero walang tubig. Ano ibig sabihin noon sa panahon natin? Ang ibig sabihin noon, sila'y gumawa ng mga bagay na akala nila makapagbibigay sa kanila ng solusyon sa kanilang problema. Sila'y gumagawa ng mga bagay sa kanilang, maging sa panahon natin,
ng mga bagay na ito'y nakala mo'y normal, kala mo mabuti na kinaluluguran ng Diyos, pero hindi ito kinaluluguran ng Panginoon. Why? Because many people in their generation and even in our generation, they have forsaken the Lord. Mas ipinagpalit ang Diyos kaysa sa trabaho. Na ipinagpalit ang relasyon sa Diyos sa relasyon sa tao. Gumawa sila ng mga bagay na akala nila makapagbibigay ng solution sa kanilang buhay. You see, that is why we need to pray, we need to fast, we need revival. We need to be in love with the Word again, with the Lord again, because the Word is our treasure. And so, we need to be in love again in the Word of the Lord. Not to neglect the Word of God, because many people, they no longer treasure the Word of the Lord. Many are living in sin. Prayerlessness is sin. Ang kawalan ng panalangin ay tanda ng spiritual na pagkahulog, pagkabagsak, pagkabigo sa buhay. You see, revival revives our hunger for prayer and Scripture. That's why we pray for revival. That's why we are longing. We are yearning for the presence of God. Revival restores spiritual disciplines. We need revival. Fourth, because the church has lost its influence. Kailangan natin ang makapangyarihang pagkilos ng Panginoon kasi ang church ay wala ng impluensya. What do you think will happen? Ano sa palagay mo ang mangyayari? Ano sa palagay ninyo ang iisipin ng mga tao kapag ang church sa lugar nito nawala na? Ano maiisipin nila? Kapag wala ng church sa lugar na ito, parang titingin lang sila, and then pagkatapos ay aalis na parang walang nangyari. Bakit? Maybe because ang church ay hindi nagbigay ng influence sa kanila. That is why we need revival. So that this church will make an impact, an influence in our community. We are the salt and the light of this world. The Bible says in Matthew chapter 5 verse 13, you are the salt of the earth. Ikaw ang asin ng sanglibutan. Tayo ang asin ng sanglibutan. Tayo ang liwanag ng sanglibutan. And take note, kapag ang asin nawala na yung kanyang alat, wala na siyang kabuluhan. Kapag ang Kristiyano, wala na siyang impluensya, wala siyang kabuluhan. Ang impluensya natin ay ang ating alat, ang biyaya ng Diyos sa ating buhay, ang ating liwanag. Kapag tayo'y nadimlan, naging madilim ang buhay natin, wala na tayong impact. Kapag ang ating paglilingkod, mga kapatid, ay routinary na lamang, ritual na lamang, at walang naliligtas, ibig sabihin, wala tayong impluensya. Wala tayong kapangyarihan. You see, without revival, the church becomes silent, ineffective, and neutral. Kapag wala ang pagkilos ng Panginoon, ang church ay nagiging tahimik lamang. Walang impact, walang influence. Ang church ineffective. Ang church neutral na lamang. There is no such thing as neutral. Hindi pwedeng neutral ka. O nasa gitna ka lang na hindi ka kay Lord, hindi ka rin sa mundo. Nasa gitna ka lang, minsan na kay Lord, minsan nasa mundo. Hindi po pwedeng ganoon. That's why we need to choose. We need to decide.
Kaya nga ina-highlight ko lagi yung 1 Corinthians 6:17 na sinasabi na siya na nakiisa sa Panginoon ay isang espiritu ng Panginoon. At kapag kaisa mo ang Panginoon, ikaw yung kanyang reflection. Ikaw yung liwanag sa mga tao. Kasi si Lord ay nagbibigay, nag-i-impart ng liwanag sa iyo. Amen? That's why we need revival. Para ang church magkaroon ng impact, magkaroon ng influence. Ang nangyayari sa panahon natin ngayon, ang church, binabago ng mundo. Instead, ang church ang magbago ng mundo. The church has become comfortable, not confrontational. Di ba sa Congress, may mga Christian doon. May mga believers doon. May pastor pa nga eh. Pero hindi na sila confrontational when it comes to corruption. Ang iba, komportable na lamang. Comfortable na lamang sila. Kasi may perang pumapasok sa kanila. That's why we need revival. We need to be desperate to pray and ask God to revive us again. Will you not revive us, O God, so that your people may rejoice in you? Because revival empowers the church to be salt and light again. Revival gives the church its voice and boldness to stand for what is right. Kaya matindi ang pangangailangan natin. Kailangan natin ang pagkilos ng Diyos. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kailangan natin ang presensya ng Diyos. We need revival. And we must be desperate for revival. Bakit? Kasi marami na ang manlamig. Bakit? Kasi marami nang iniwan nila ang pag-ibig sa Panginoon. Bakit? Kasi ang iba nabubuhay na sa kasalanan. Ordinaryo na lamang ang kasalanan. Ordinaryo na lamang pakikipag-compromise. Bakit? Kasi ang iba, nawala na yung influence, nawala na yung alat, nawala na yung liwanag. Ang Kristiyano ngayon sa panahon natin ay katulad na rin ng tagamundo. Kung ano yung pananalita ng tagamundo, ganun ang pananalita ng Kristiyano. Kung ano yung pamumuhay ng tagamundo, ganun din ang pamumuhay ng Kristiyano. Nawala na yung alat, nawala na yung flavor, nawala na yung liwanag. You see, we need revival. Panglima, because souls are perishing. Dahil maraming kaluluwa ang napapahamak. Maraming kaluluwa ang pupunta sa impyerno. That's why when Jesus saw the multitudes, He was moved with compassion. Why? Because He saw them, that they are helpless and harassed by the devil. And we're here to share the Lord, to share the word of Jesus. And we're here to preach the gospel about Jesus Christ. Romans chapter 10 verse 14, it says, how shall they believe in Him of whom they have not heard? Paano sila maniniwala? Paano sila sasampalataya kay Jesucristo kung hindi siya napapakinggan? Tandaan natin, ang pananampalataya ay dumarating sa isang tao sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Paano silang maniniwala kung hindi sila makakarinig ng tungkol kay Kristo? Kapag ang church natutulog, kapag ang church walang ginagawa, ibig sabihin, ang church nabubuhay sa kasalanan. You see, maraming taong hindi ligtas, maraming taong ligaw na hindi nakakarinig ng mabuting balita. Maliban na lamang ang church ay maging on fire. Maliban na lamang when I say church, it talks about you and me. We are the church. We are the living body of Christ. We are the living epistles na binabasa ng mga tao. We are the body of Christ. And we're here to bring the good news of salvation for those who are perishing.
sa mga taong hindi ligtas, sa mga taong napapahamak. That's why we need revival. Because revival creates a burden for the lost and fuels evangelism. Yung makapangyarihang pagkilos ng Diyos, ito yung nagbibigay ng burden, nagbibigay ng kabigatan sa atin upang abutin ang mga tao. Ito yung nagbibigay ng fuel sa atin sa paghahayag ng mabuting balita. Revival leads to a harvest of souls. Ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos, ito yung magdadala sa pag-harvest ng mga kaluluwa. That's why we pray. That's why we fast. Because we're praying for revival. We're asking God to revive us again. We desperately need revival. Kailangan natin to. Amen? Do you agree, mga kapatid? Sumasang-ayon po ba kayo? Kailangan natin ito. Dahil maraming tao, kapag hindi tayo ginamit ng Panginoon mightily, kapag hindi tayo napuspos, hindi tayo nag-alab, hindi tayo nabuhay, hindi tayo sinangkapan ng kapangyarihan. Hindi natin magagawa ang kalooban ng Diyos. Hindi natin magagawa ang gawa ng Diyos. At pang-anim, why we need revival? Because we need the power of the Holy Spirit again. We need the power of the Holy Spirit again. We need to live a life full of the Holy Spirit every day. Every day na maging masigla tayo. Every day na maging maalab tayo. Every day na tayo'y nag-aapoy. Every day na tayo ay puspos ng Banal Espiritu. That's why God said to Zechariah, it's not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. It is through the Holy Spirit that revival will manifest. It says in Acts chapter 1 verse 8, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Lagi natin ito sinasabi, tatanggap ka ng kapangyarihan. Maranasan mo makapangyarihan pagkilos ng Diyos when the Holy Spirit has come upon you. Tandaan natin, ang programs cannot save or transform lives. Only the power of God can transform somebody. Hindi natin kailangan ng mga better methods. We need a greater manifestation of the Holy Spirit. Revival is a fresh outpouring of God's Spirit. Kaya merong revival, merong matinding pagkilos ng Banal Espiritu. Kaya merong matinding pagkilos ng Banal Espiritu dahil merong matinding pag-iyak sa Panginoon. Matinding pananawagan at paghingi ng tulong mula sa Diyos na ang Diyos makialam sa ating buhay. Ang Diyos makialam sa ating pamilya. Ang Diyos makialam sa ating iglesia. We need revival. And 7 reason why we need revival, because the world needs to see the real Jesus. Kailangan natin revival upang makita ng mga tao sa panahon natin, sa paligid natin, ang totoong Hesukristo. Kung sino ang totoong Jesus. That's why Jesus prayed this prayer. In John 17 verse 20, He prayed this prayer. He said this. He said, I do not pray for this alone. Hindi lamang ako nagpipray sa aking mga alagad na narito, but also for those who will believe in me through their word. You see, people will believe in Jesus when they see Jesus in you. Tao maniniwala kay Jesus na si Jesus nagbabago ng buhay kapag nakita nilang nabago ka, nakita nila si Jesus sa'yo. That's why Jesus said that they all may be one, na sila ay maging isa. Sila ay maging kaisa natin, Ama. Gaya ko na isa sa'yo. Ama, ikaw ay sa akin, ako ay sa iyo. That they also may be one in us, na sila ay maging isa natin. Isang isip, isang layunin, isang puso. Isang pangitain, isang pangarap, isang layunin. That the world may believe that you sent me, sabi ni Jesus. Na ang mga tao, ang mundo, ay sumampalataya at maniwala na ako'y pinadala mo. Take note of this, mga kapatid.
Ang dahilan kung bakit ipinadala ng Ama ang Panginoong Hesus sa mundo ay upang ang Panginoong Hesus ay ating sundan, tularan. Kaya nga ang Panginoong Hesus hindi siya nagkatawang kahoy. Hindi siya nagkatawang bato kasi ang kahoy matigas. Ang bato matigas ang kalooban ng bato. Kundi siya'y nagkatawang tao na susundan natin, gagayahin natin. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians 6:17 na lagi kong sinasabi sa inyo, ang sino mang nakiisa kay Jesus ay kaisang espiritu. Nagiging isang espiritu sa Kanya. Na kung anong isip ni Jesus, nagiging isip niya. Yung damdamin ni Jesus, nagiging damdamin niya. And so Jesus said, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. Na ang mga tao ay maniwala, ang mundo'y maniwala na sinugo mo ko. Kasi nakita nila na yung mga taong kumilala sa akin, naging katulad ko, naging reflection ko. At tayo yon. Amen? Tayo yon. Na nahayag si Jesus sa atin. The world needs to see Jesus in you. Your family needs to see Jesus in you. Your friends, your neighbors, ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga kapitbahay, kailangan nilang makita si Jesus sa iyo. Amen? Na ikaw ay na-revive. Ikaw ay nabago. That's why the Bible says, as we behold Jesus, as we look to Jesus, we are being transformed into the same image. As believers, as followers, true followers of Jesus Christ. We carry the image of Christ. We are being transformed into the same image. That image of Christ will become our image. That as Jesus is, so are we in this world. At dahil ikaw ay isang espiritu kay Jesus. Ang manlait sa iyo, nilalait nila si Jesus. Ang umaway sa iyo, inaaway nila si Jesus. Do you believe that? Kaya nga nung si Saul, nagpahayag ang Panginoong Hesus sa kanya sa Acts chapter 9. Sabi ng Panginoon sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Mahirap sa iyo ang sumikad sa matulis na bagay. Sabi ni Saulo, Panginoon, sino ka? Ako si Jesus na iyong inuusig. Nung inuusig ni Saulo ang mga Kristiyanong representative, ambassador ng Panginoong Hesus, ang inuusig niya ay ang Panginoong Hesus. Kaya kapag may umaway sa iyo, may nalait sa iyo, merong susumpa sa iyo, ang sinusumpa nila ay ang Panginoon na nananahan sa iyo. Amen? That's why we need to cultivate, develop that image of Christ in us so that the world will see Jesus in you. Amen? Can we give Him that praise? You see, a revived church is the greatest witness to a dying world. Revival results in mass salvations and reconciliations and missions. Ito ang resulta ng revival. That's why we pray and fast for revival. Mahayag si Jesus sa atin, makita ang presence ni Lord sa atin. And I will share to you some biblical examples of revival. Mabilis lang ito. Hezekiah's revival, number 1, in 2 Chronicles chapter 29. The temple was cleansed. Worship was restored. The nation returned to God. Ito yung revival sa panahon ni Hezekiah. Nagsagawa siya ng reforma sa kanyang bayan. Ang templo nalinis. Ang pagsamba ay nabalik. Ang bansa ay bumalik sa Diyos. Bakit? Kasi ang reflection ng bansa ay ang church, ang templo. Kapag ang church o ang templo ng Diyos ay bagsak, bagsak ang bayan. Kapag ang mga naglilingkod sa Diyos ay corrupt at namumuhay sa kasalanan, ang bansa ay namumuhay din sa corruption. Another example ng revival ay sa panahon ni Ezra at Nehemiah. The revival under Ezra and Nehemiah. In Nehemiah chapter 8, the word of God was read and explained. People wept, repented, and rejoiced when they heard the word of God.
Revival brought reformation for them. Mga tao, umiyak sila. Nagsisi nang marinig nila ang salita ng Panginoon, nang naipaliwanag sa kanila ang salita ng Diyos. Another revival is on the day of Pentecost in Acts chapter 2. 120 believers were filled with the Spirit. They were empowered by the Holy Spirit. The church was born in power. Ang iglesia ay pinanganak sa kapangyarihan. Ang iglesia ng Panginoong Hesus ay itinatag sa kapangyarihan. That's why Jesus said, I will build my church and the gates of Hades shall not prevail against it. Ang iglesia ay makapangyarihan. But nowadays, the church loses its power. Because they grown cold, nanlamig, nawala na yung unang pag-ibig, nag-compromise na sa kasalanan, nawala na ang ningas, ang alab. You see, revival in the Bible always brought repentance, reverence, and renewal. Yun ang revival. Pagka merong revival, laging may mga taong nagsisisi sa kasalanan. May mga taong nakikita sa kanila yung reverence, yung paggalang at pagkilala sa Panginoon. Sa panahon ng Welsh revivals, ng Azusa revival, nagsarado ang lahat ng mga beer house. Bumaba at nawala ang kriminalidad. Bakit? Kasi ang tao, nakita nila at nasaksihan nila ang pagkilos ng Diyos at sila'y nagkaroon ng banal na takot sa Panginoon. That's why we need revival. We need the outpouring of the Holy Spirit. We need the move of God. We need the powerful presence of God. So what should be our response for this? Ano dapat ang maging response natin? Una, we must be hungry for God's presence. Tayo po'y manabik sa presensya ng Diyos. Mauhaw tayo sa presensya ng Panginoon. Sabi ng Psalm 142 verse 1, as the deer pants for the water brook, so my soul pants for you. Kung paanong ang usa ay nananabik sa tubig ng batis. Ang kaluluwa ko, Panginoon, nananabik sa iyo. If you want the Lord to manifest His presence, if you want to experience the presence of Jesus, manabik tayo sa Panginoon. You see, revival begins where there is a deep hunger for God. Merong revival kapag ang mga anak ng Diyos, ang iglesia, ay mayroong malalim na pagkauhaw, pananabik sa presensya ng Panginoon. This should be our response for us to experience more revival sa lugar natin. For us to experience personal revival, spiritual awakening sa buhay natin. Pangalawa, we must repent and be broken before God. Tayo po ay magsisi sa kasalanan kung meron man tayong nagagawa ng mga kasalanan na hindi nakalulugod sa Diyos. Kung ikaw ay nanlamig, kung ang unang pag-ibig ay nawala, kung ang iyong apoy ay namatay, kung ikaw ay merong kasalanang itinatago, sikretong kasalanan, repent. That's why the Lord said in Joel chapter 2 verse 12, return to me with all your heart. Bumalik kayo sa akin. Yun lang yun. Pagka ikaw ay nagkasala, nahulog sa kasalanan, balik ka lang sa Panginoon. Ng iyong buong puso, ng iyong may pang pag-aayuno, may pag-iyak. At merong kalungkutan sa Kanya na nagsasabi, Panginoon, patawarin mo ako. Di ba nakita ng Panginoong Hesus ng dalawang tao pumunta sa templo, doon sa church? Yung isa Pariseo, at sinabi ng Pariseo, salamat Panginoon, hindi ako katulad ng taong ito na makasalanan. Pero yung publikano, sinabi niya sa Panginoon, Panginoon, patawarin mo ako. Sinusuntok niya yung dibdib, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. At lumabas yung dalawa. Pero ang pinagpala ng Diyos ay yung publikano na nag-repent. Lumapit sa kanya ng buong puso at nagsabi, patawarin mo ako. Alam niyo mga kapatid, simple lang. Ako, ang pamantayan ko kahit sa mga anak ko eh. Pag may ginawa kang kasalanan, nagsinungaling ka, lumapit ka lang sa akin at humingi ka ng tawad. Tapos tayo. Kay Lord, ganun eh. Mababaw ang kaligayahan ng Panginoon.
lumapit ka lamang sa Kanya at magpakumbaba. Ikaw ay Kanyang patatawarin. Just return to the Lord your God, for He is gracious and merciful. Isaiah 57 verse 15, it says, "For thus says the high and lofty one who inhabits eternity, whose name is holy." Sabi ng Panginoon, ang pinakamataas, pinakamatayog, ang kinalalagyan ng Kanyang pangalan ay banal. Sabi niya, "I dwell in the high and holy place with Him who has a contrite and a humble spirit." Ang Diyos na napakatayog, ang Diyos na napakataas, banal na Diyos, ay nagsasabi, kasama niya yung tao na bagbag ang puso at nagpapakumbaba. Galit ang Diyos sa ma-pride. Galit ang Diyos sa mapagmataas. Ayaw ng Diyos na nagmamataas sa Kanya. Bakit? Kasi siya lang ang pinakamataas ang kalagayan. Wala nang tataas pa sa Kanya. Pero kapag isang tao punong-puno ng pride, punong-puno ng pagmamataas sa kanyang kalooban, itinataas niya ang sarili niya higit pa sa Diyos. At dahil doon, ibabagsak siya ng Diyos. Remember si Lucifer? Sinabi niya, "I will exalt myself against God." Naging mapagmataas siya. Punong-puno siya ng pride. Kaya ang unang kasalanan ay pride, pagmamataas. At dahil doon, binagsak siya ng Diyos. Bakit? Kasi ang gustong kasama ng Diyos ay yung nagpapakumbaba. Yung bagbag yung puso at nagsasabi, "Panginoon, patawarin mo ako. Panginoon, tanggalin mo sa akin ang pagmamataas. Tanggalin mo sa akin ang pride." God said, "I dwell in the high and holy place with him who has a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones." Ganun si Lord. Kaya ito po'y maging response natin sa Panginoon. Lapit lang tayo sa Kanya. Amen? Magpakumbaba tayo sa Kanya. Amen? Purihin ng Panginoon. Tayo po'y manabik sa Kanyang presensya. Huwag tayo lumayo sa Panginoon. Tandaan natin ang kasalanan na maglalayo sa Diyos. Pero ang pagpapakumbaba ang maglalapit sa iyo sa Panginoon. And third, we must be persistent in prayer and intercession. Maging persistent tayo. Talagang maging matindi ang ating paglapit sa Panginoon. Sa ibang salita, maging makulit tayo. Lapit tayo sa Panginoon sa panalangin lagi. Sabihin natin sa Panginoon yung laman ng puso natin. Sabihin natin sa Panginoon ang nangyayari sa ating paligid. Sabihin natin sa Panginoon ang kailangan natin. At ang kailangan natin ay revival. Ang makapangyarihang pagkilos ng Panginoon. 2 Chronicles 7:14 says, "God said, if my people who are called by my name will humble themselves." Kung ang aking bayan tinawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hanapin ang aking mukha at tatalikod sa kanilang mga kasalanan, sabi ng Panginoon, "Then I will hear from heaven." Pakikinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang bayan. That's why we need to be persistent. Na magpakumbaba, manalangin, hanapin natin ang mukha ng Diyos. At tumalikod tayo sa kasamaan. Lumayo tayo sa karumihan. No revival has ever come without prayer. Walang revival kung walang matindi at masidhing pananalangin. Ang revival nangyayari kapag mayroong masidhing pananalangin. At pangapat, we must expect God to move with us and be obedient to Him. Expect natin ng Diyos. It says in Habakkuk chapter 2, verse 3, "The vision is yet for the appointed time." There is a fulfillment of the vision. That appointed time. Though it tarries, wait for it because it will surely come. It will not tarry. Hindi ito magtataga. If you envision revival, if you pray for revival, it will come. It will surely come. So stay faithful, maging tapat tayo. Kaya nga, tapat tayo na tayo po'y nananalangin. Tapat tayo sa ating pag-aayuno. Tapat tayo sa Panginoon na tayo kanyang pag-alabin. Mga kapatid, the greatest need of the hour is not political change, hindi pagbabago
ng ating gobyerno o yung economic reform or social justice. Ang pinakamatinding kailangan sa church ay revival. Na ang mga puso ay muling mabuhay, muling mag-alab, muling magmahal sa Diyos. That the presence of God will invade us. That the kingdom of God will truly manifest. I have this question for you tonight. Pagod ka na ba sa isang buhay na hungkag, walang laman? Are you tired of having an empty life? You just go with the flow. Punta ka lamang sa church pero hindi mo na nararamdaman si Lord. Nangyayari ba yan sa iyo? Nakakaranas ka ba na you are spiritually dry? Or para bang ang layo mo sa Panginoon? Para bang napakalayo ng Panginoon? Has your fire faded? Ang apoy mo ba ay nawawala na? Today, let us pray, cry out for revival. Say to Him, Lord, I need revival. Sabi nung text natin sa Psalm 85 verse 6, will you not revive us again? Di mo po ba kami bubuhayin muli? Revive us again. The word again in that verse reminds us that God has done it before. Buhayin mo kaming muli. Ginawa na ito ng Panginoon at patuloy pa itong gagawin ng Panginoon. At muli itong gagawin ng Panginoon. He will do it again. Do you believe that? Gagawin itong muli ng Panginoon. You see, every great move of God in Scripture and in history is preceded by prayer, by repentance, and hunger for God's presence. God will do it again. You must believe that God will do it again. Gagawin muli ng Panginoon. Dahil titignan ng Diyos yung puso ng nananalangin sa Kanya. That's why He said, if my people will humble themselves and pray and seek my face and turn from their evil ways, then God said, I will hear from heaven and forgive their sins and heal their land. Kaya nagiging masaya ang tao. Sabi ng verse na ating na-highlight ay Psalm 85 verse 6, it says, that your people may rejoice in you. Buhayin mo kaming muli. Revive us again, Lord, so that your people may rejoice in you. Ang revival, mga kapatid, ay nagdadala ng kagalakan, ng kasiglahan, ng matinding kagalakan, unspeakable joy. You see, the purpose of revival is this. First, revival restores joy. Ang revival ay nagpapanumbalik ng kagalakan. Kapag merong revival, masaya ang tao. Maligaya ang tao. Bakit? Kasi yung presence ng Panginoon nasa kanila. It says in Psalm 16 verse 11, in your presence is fullness of joy. Ang revival ay manifestation ng presence ng Diyos. Revival produces a deep, abiding joy in the Lord, not temporary. Continuous joy. That is the purpose of revival. Revival restores joy. Pangalawa, revival refocus us on true worship. Kapag mayroong revival, yung pagsamba mo talagang buhay na buhay. Kapag ikaw nakaranas ka ng personal revival, iba yung pagsamba mo sa Panginoon. Pag nagtaas ka ng kamay, iba yung feeling mo, iba yung atmosphere na nararamdaman mo. It focuses you, refocuses us on the true worship. In revival, worship becomes real, personal, and powerful. It's not about performance. It's about being in the presence of God. It's about experiencing the presence of God. That is the purpose of revival. That we, His people, will rejoice in the Lord. Because revival restores joy, revival refocuses us on the true worship, and revival releases the power of God. Tandaan natin yung taong na-revive
O yung church na na-revive, nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapalayas ng demonyo. Yung revive na tao, ginagamit ng Panginoon para palayasin ng masamang espiritu. Yung na-revive ay nagbawagi o nagdadala ng mga kaluluwa sa Panginoon. Yung na-revive ay nagtatransform ng society. Nagbabago ng lipunan. Bakit? Kasi nabago siya. Revival brings boldness and authority and fruitfulness. That is why we need revival. Amen.